Tuloy na natin ang paghahatid po ng mga balita sa pagkakataong ito. Tulad ng sinabi ko kanina na kailangan natin makausap pero alam natin napaka-busy, importante ang bawat minuto at oras nito. Lalo na po dahil araw-araw naman ay nakikita natin at namomonitor ko ang briefing sa Malacanang. Kaya updated tayo sa mga balita, updated sa lahat. Ngayon ay ating pong inabala pansamantala bago ang briefing mamaya ni Undersecretary Claire Castro, attorney po ito, Attorney Castro, ang Palace Press Officer at Communication Undersecretary. Yosek, attorney, magandang umaga po at salamat sa oras at pagkakataon. Yes, good morning Sir Mike. Good morning sa lahat. Okay, salamat po sa oras at bago yung ibang iso, gusto ko lang munang unahin dahil ilang araw na lang ay aalis ang ating Pangulo papunta ng Estados Unidos. Ano bang development dito? Although ang DFA yata ang merong idea kung ano talaga ang mga aring activities. Pero gusto ko malaman mula sa iyo, ano ba yung mga more or less, mga mahalagang pwedeng mapag-usapan? Alam naman natin na superpower ang Amerika. Tayo ay merong kasintigas ng bakal na relasyon sa Estados Unidos. Ano po ang mga aasahan natin, Yosek? Of course, ang pagpunta po ng ating Pangulo at kanyang delegado, ito'y para naman sa ikagaganda ng ating ekonomiya at sa magiging mas maganda pang relasyon with the US. Asahan na lang po natin, Sir Mike, sa pagbabalik po ng Pangulo kung ano po yung kanyang i-report. Kasi hindi ko po masasabi in details kung ano po yung mangyayari. Pero asahan po ng ating mga kababayan na ito'y para sa ating bansa at para sa ating mga kababayan. Dapat yata kasama ka, Yosek eh. Dapat sumama ka, dapat kasama ka para sariwa at updated lagi ang mga balitang mga Pilipino at ng mga Malacanang press corps. Anyway, so tingnan natin. Ma'am, isang issue pa, Yosek, na controversial. Although isang araw na dinig ko na yun, nakikinig ako lagi sa yung press conference. Yung issue sa Tantoco, pasintabi na sa pamilyang Tantoco, na pribadong mamamayan, pero laging nakakaladkad ang pangalan dahil mayroong mga nag-fake news. Talagang matindi. Kahapon may lumabas naman balita na mismo yung Beverly Police Department ng Los Angeles, California, nagsabi na wala talaga silang report na ganoon. Talagang wala silang kinalaman doon sa dagdag bawas o tampered na report. So, nagpatotoo doon sa yung sinabing fake news talaga yung nangyari. Yosek. Opo. Ang nakakalungkot po kasi dito, Sir Mike, nadinig natin ito una kay VP Sara sa Vice Presidente bago po nagkaroon ng election. Yes. Ito po mismo kwento niya. Kung babalikan niyo po yung video kung saan siya ay ini-interview, siya po ang nagsabi patungkol sa mga kalat na mga cocaine, nagkalat daw sa mga sahig at involved nga daw dito at pinatatawag nga daw itong si First Lady Lisa Marcos at namatay nga daw dahil sa cocaine overdose. Sa kanya po nanggaling iyan. Kaya nung una po natin itong pinabulaanan, pinakita po natin na ang First Lady po ay nandito na sa Pilipinas as early as March 10. Kinokonek po kasi na itong kwento na ito patungkol po doon sa pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Kinonek po nila ito na parang to the point na na-detain, yun po yung unang kwento nila eh. Na-detain ang unang ginang at kailangan lang pauwiin kapalit ng pagbibigay or pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. At kung tutusin niyo po, minsan pag ginamit natin yung logic, Sir Mike, hindi po ba ang US nga po ay kumukontra ngayon sa ICC? So kung isipin mo, bakit magkakaroon ng ganung deal na nakadetain ang First Lady at kapalit ito ay para madala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Hindi nga po sinusuportahan ng US ngayon ang ICC. So kung logic at logic ang pag-uusapan natin, wala na po talaga. And pangalawa yung facts, yung timeline. Dahil nandito na po si unang ginang March 10 pa lang po ng madaling araw. Nandito na po siya. So yun po yung una. Pangalawa, bago mag-elections, inulit po ito ni Vice Presidente patungkol sa kwentong ito. At yung sinabi niya po sa interview na yun, yung pong nakalaman dito sa fake na police report. So in other words, itong fake na police report na may dinagdag sila, noon pa po nila to ginawa bago pa mag-eleksyon. Dahil nga ito po mismo yung kinuwento kung babalikan niyo po yung pagkaka-interview sa Vice Presidente. Pero inulit muli nila ngayon
So, kailangan na po talaga natin makita at mapasabi sa taong bayan na yan talaga ay fake. Ang mas malungkot, maliban sa Vice Presidente, ginagamit din to ni Harry Roque at ginagamit ng journalist na nag-post sa kanyang Facebook account at pinangangalandakan sa taong bayan na ito yung katotohanan. At parang kami pa yung pinag-i-explain kung bakit may ganito. Samantalang ngayon, di ba, isang journalist, pero siguradong propagandista. Kung mapapansin niyo po lahat ang post niya, lahat ngayon nga, nakita ko po, hindi ko pa kasi siya binabasa dati. Pero ngayon, nakita ko po yung mga post niya, pati mga news articles niya, yung mga opinion niya, talaga pong propagandista. Hindi ko nga po alam kung bakit napapayagan pa siya sa kilala at maayos na yung newspaper. Okay. Alam nyo, Yosek, mga kaibigan, sa Amerika, ang ganyang mga kaso, kung totoo, napakahigpit nila. At agad lumalabas yan sa CNN, sa Fox News, sa mga international media organization doon. Until now, hindi ito pinapatulan, hindi ito binabalita, kasi hindi nga totoo. Ibang-iba yung balita rito dahil gawa-gawa lang ito ng mga mapanirang grupo, makapili na grupo, at dahil paninira lang ho talaga. Kaya ngayon, ang tanong, Yosek, kasi malinaw po na ito'y panluloko sa tao, fake news talaga, kailangan sampulan na ito, Yosek, pasintabi na po, hindi mo trabaho ito, pero nabanggit ko lang, kailangan may gawin na ang ating gobyerno, panagutin na itong mga taong ito, kasi identify, Vice President, tukuyin na natin, si Tiklaw na dating ambasador, si Harry Roque na abogado pa, sila yan, Maharlika, kung sino-sino ho ang gumagawa nito Kailangan ho kasi kasuhan, panagutin na po itong mga ito, sobra na, tama na ang kanilang ginagawa. Hindi ho ba? Yes, sir. Actually, Sir Mike, hindi lang po tayo ang nagpatotoo na peke po yung kanilang pinalabas na police report. Ito po ay sinang-ayunan din po mismo ng ABS-CBN na kumuha ng kopya. Correct. Sa Beverly Hills Police Department. Pati po ang Net25, napatunayan po nila na itong pinost na police report po ay dinagdagan, inalter, binago. At dinagdag po talaga yung pangalan ng unang ginang para palabasin lang po na konektado. So sila po mismo nagpatotoo sa sinasabi po natin. Yes. Tingin ko po, Sir Mike, napapanahon po talaga na dapat managot kasi hindi po sila tumitigil. Kapag ka po na-counter nyo ang fake news nila, ang disinformation nila, may panibago na naman po silang susulpot na kwento. Kwentong barbero, kwentong kutsero, talagang walang pinanghuhugutan, makapanira lang po sa gobyerno at makapanira lamang po sa magagandang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Well, yung isang issue naman na para namang, ewan ko kung saan hinugot naman ni Amy Marcos yan, Senador Amy, na bakit ang Malacanang ay pinagpapaliwanag dito, ay fake news nga yan, pinanggalingan. Kahapon yan, alam ko yun, dahil nakakuha na ako ng record ng kopya na talagang sinasabi ng Beverly PNP ng, police ng Beverly sa LA, wala silang ganong record wala silang ganong report. So fake talaga. Pero ngayon, bakit si Amy ay sumulat sa Malacanang at tila pinagpapaliwanag pa kayo? Papatulong ba ito ng Malacanang o hindi na? Hindi po naman siya pinapansin. Kung ano po yung sinasabi niya, hinahayaan na lang po. Kung kanya ng ganyang opinion, edi so be it po. Pero siguro mas maganda ngayon at napatunayan naman po natin na peki ito at ito'y nanggaling kay Vice Presidente, baka po mas okay din pong isa-adjust sa kanya. Kung pakikinggan po niya, pag-explainin din po niya ang Vice Presidente. Mas pag-explainin po niya ang Vice Presidente dahil nanggaling sa kanya yung fake news. Tama yan. Anyway, puntahan naman natin itong issue ng mga survey. Ngayon, parang last survey ng SWS, 48% ang trust rating ng ating Pangulo, tumaas ng 10%. So, pero alam naman natin, sa kabila ng lahat ng ito, binabatikos pa rin at puro negative pa rin ang galaw ng iba. So, hindi ba apektado ang Pangulo? Ano ba ang personal feeling ng Pangulo? Kayo po nakakausap niya dito sa mga nangyayaring ito. Yosek. Pagdating po kasi sa survey, hindi po masyadong nagiging parang factor po sa Pangulo ito. Para po magkampante o mas magtrabaho mabuti. Ang Pangulo, kahit ano pong numero dyan, mababa mataas, dire-diretso lang po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Yun naman po din yung marching order sa amin. Trabaho lang po.
At hindi po dapat sa amin nagbabakasyon, bakasyon or world tour. Hindi po yan dapat sa amin kasi talaga po sa amin ay magtatrabaho. Kung kayo man po ay lalabas ng bansa, dapat trabaho pa rin. Ngayon, hindi ko, nakakapagtaka nga eh. Yung trabaho ng trabaho, mababa pa yung rating. Pero yung biyahe ng biyahe, bakasyon ng bakasyon, bakit yun ang mataas ang rating? Ano bang klase naman, sir? Magbakasyon na lang tayo lahat. Mataas pala ang rating pag nagbabakasyon. Diba, Yosek? Siguro, Sir Mark, hindi ko masisisi yung ibang tao dahil talaga pong umaandar po kasi yung mga fake news eh. So, kung itong mga troll po na ito ay walang ginawa araw-araw, minuminuto dahil yan po yung trabaho nila, nasiraan ng Pangulo, makaka-apekto po ito sa mga inosenteng mamamayan natin na napapaniwala nila. Yun na nga. Okay. So, yun po, ang kailangan lang po talaga natin sa mga responsabling social media content creator, sa mainstream media, ipaalam po natin sa mga kababayan natin kung ano ba yung totoo. Masyado na po talaga silang kumbaga umiikot yung kanilang mundo sa mga fake news nang hindi sila aware na itong mga napapanood nila na mga fake news peddler ay walang ginawa kundi paikutin, no? Paikutin yung mga inosente natin mga kababayan sa kamay nila sa pagbibigay ng mga ganitong klaseng fake news. Okay. So naiiba po kasi yung perspektibo ng mga taong inosente, akala nila na napaka-negatibo siguro ng administrasyon dahil yun po yung feed sa kanila, yung disinformation. Nakakaawa po talaga yung iba natin mga kababayan, nakakaawa din po talaga yung bansa natin. Kung ganyan po mga taong ito, ang siya mamumuno sa atin, walang gagawin yan. Asahan niyo po, palagi po yan, fake news, creating intrigues, planting of evidence. Tandaan po natin, na biktima na po dyan si Senator Leila de Lima. Totoo po yan. Nako, dahil dyan, alam kong napaka-busy po ninyo, pero salamat po sa oras muli at pagkakataon. Pero meron akong isang tanong na hindi ko pwedeng kalimutan kasi kahit alam mo naman, nagbablog din ako, maraming comment at nanghihinayang. Ang tanong, ma'am, bakit ka raw nag-resign? Bakit ka raw nag-file ng resignation? So, pakisagot mo nga kasi maraming nanghihinayang. Actually, ayaw nila. Doon sa ginawa kong topic ito kahapon at saka kanina umaga, 90% ng comments ayaw Ayaw kang umalis. Nanghihinayang sila. Hindi ka raw dapat mawala. Bakit ka nag-resign? Ano nga ba ito? Yosek, please, pakisagot naman. Ito naman po ay naaayon din po sa kautusan po ni Secretary Dave. At tingin ko po ito naman po rin ay tama para po mabigyan po siya ng free hand para makapamili ng tao na mas mapagkitiwalaan niya, na alam niya magtatrabaho para sa PCO and at the same time para sa gobyerno at para sa Pangulo. Actually, tuwan-tuwa po mga DDS dahil nga po sa courtesy resignation ni Attorney Claire Castro. Pero hindi alam ng mga DDS na si Attorney Claire Castro ay hindi po matatanggal. Hindi po matatanggal. Ayon po sa isa nating, sabihin na lang nating bubwit doon sa Malacanang. At para sa taong bayan po. Paano pag magtanong dito? Sana huwag tanggapin yung resignation mo. Yun nga yung pinanghihinayangan ng tao. Secretary Gomez, pasintabi na po, ang feedback ayaw talaga. Sana daw huwag mo nang tanggapin ang resignation ni Yosek. Yun ang dating Yosek. Paano ba yan? Hintayin na lang po natin kung ano po yung magiging decision, lalo na po ng Pangulo. Okay. Anyway, ma'am, salamat po sa oras. Alam ko busy kayo mamaya, may briefing na naman. Salamat talaga ho, napakalaking pagkaka-oras at pagkakataong ito para ho sa ating mga viewers ang kayo muli naming makasama. Salamat po. Salamat din po, Sir Mike. Good morning. Okay, thank you. Mga kaibigan, si Attorney Claire Castro, Undersecretary, Malacanang Press Officer, siya po yung talagang nagsasalita sa maraming mga issue, sumasagot sa maraming mga issue, pinagtatanggol ang ating Pangulo. Yun nga sinasabi niya, totoo yun. Ang fake news kung saan nang gagaling at kung ano ang kanilang tunay na motibo, pagpapabagsak sa gobyerno, kumbinsihin, linlangin ang mga Pilipino para magalit sa gobyernong ito at ang layunin nila, palitan itong gobyernong ito, sila ang mag-take over, sila ang magpatakbo ng pamahalaan. Babalik sa kanila, yun ang gusto nilang mangyari. Pero yung agenda kung paano gaganda ang Pilipinas, wala naman tayo narinig. Akala ba nyo pag nagpalit ng gobyerno ay 4 na beses na tayo kakain sa isang araw? Akala ba nyo ay tayo makakatulog ng mahimbing? Hindi Dahil yung mga yan punong-puno ng paghihigante na hindi ko alam kung bakit naghihigante.
Yan po yung aking sariling opinion at analysis dyan. Yung kanilang grupo ay masyadong nagmamadali. Gustong-gusto nilang pabagsakin ang gobyernong ito at sila ang mag-take over. Kasi sa ilalim ng saligang batas, pag nawala ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo ang maghahawak. Yan ang gusto nila. At maghihiganti yan. Kaya lahat ay fake news from day one until now. At magpapatuloy yan. Kaya ngayon challenge natin sa gobyerno, galaw kayo. Enough na, sobra na. Kaya dapat kasuhan at panagutin. Alam nyo sa Amerika, sa mga matitino at malaking mga bansa sa buong mundo, ang gumagawa ng fake news, hinuhuli, ikinukulong kaagad. Kahit suspect pa lang, nakakulong na yan. Tapos tuloy ang kaso. O di hindi na ho nauulit. Dito sa atin ang gumagawa ng fake news, lantaran pa Sabi nga ni Yosek galing sa pangalawa, sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. At sinusundan ng kanilang mga alipores para durugin, sirain ang kredibilidad ng gobyerno, sirain sa international community ang Pilipinas, ang Pangulong Marcos at ang Pilipino community, ang buong bansa. Ganyang kasama. Pero tinatangkilik nung iba. Naging nabulag, nabingi, at saka na-impluensyahan ng mga fake news. Ay, ingat po tayo, mahalin natin ang ating bansa dahil ang Pilipino, ang gobyerno, ang mamamayan, ang pamahalaan. Ang nasa gobyerno, lahat yan, temporary lang. Kaya kailangan ang mamamayan ang masunod, hindi ang mga gahaman sa kapangyarihan, abusado, at nagmamadaling maghawak ng gobyernong ito. Yan po ang dating. Napakaganda po ng balitaktakan ni Sir Mike Abe at ni Attorney Claire Castro. Ito po yung kumbaga ang gusto ko dito talaga yung patungkol po sa kanyang resignation. Yung courtesy resignation na kanyang pinasa dahil nga po sa panawagan ni Dave Gomez na magbigay ng kanilang mga courtesy resignation ng lahat ng tauhan ng PCO. Maaring may mga masisibak pero maaring meron ding mare-retain. Pero ako sigurado ko na isa sa mga mananatili ay itong si Yusek Claire Castro dahil po kailangan po siya ng ating administrasyon ngayon. Kailangan siya ni PBBM, kailangan siya ng gobyerno. Dahil po ang kanyang mga salita ay siyang kumukontra po sa mga fake news. Parang kapag tinanggal ni Sir Dave Gomez, etong si Attorney Claire Castro, hindi kaya may magwelga ng mga Pilipino dahil nga po para maibalik sa pwesto si Attorney Claire? Diba? Kasi alam niyo sa totoo lang napakalaking tulong ni Attorney Claire sa ating gobyerno dahil nga po alam niya ang pasikot-sikot ng SOCMED. Alam niya ang mga isasagot. Alam niya ang kanyang gagawin basta may fake news na inilabas. Diba? Kahit nga po napakarami ng basher, kahit napakarami ng nagnanais na mawala sa kanyang pagiging Malacanang press officer, si Yusek Claire Castro, hindi pa rin po siya natatanggal o napapalitan. Ngayon lamang nagkaroon ng courtesy resignation. Alam nyo, hindi po siya dapat mawala dahil napaka-epektibo na tauhan ng isang Yusek Claire Castro. Saka ako'y naniniwala na maaring meron lamang gustong mawala itong si Dave Gomez doon po sa PCO dahil nga po sa, kumbaga meron din kasi meron ding mga ibang tao na siguro baka nagmamanipula ng, kumbaga alam niyo yung parang gusto nila sila yung nandoon, sila yung sikat, sila yung malapit sa Pangulo, di ba? Baka yan ayaw ni Sir Dave Gomez kaya po magkakaroon ng palitan ng tao. Pero sana po talaga i-retain si Attorney Claire Castro dahil ewan ko kung meron pang mas gagaling kay Attorney Claire Castro na nagsasalita at pinagtatanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon patungkol naman po doon sa issue ng pagpapa-request ni Amy Marcos na sana daw ay sumagot etong Malacanang patungkol po sa issue ng pagkawala ni Paulo Tantoco
na kung saan ay iniuugnay po ang ating First Lady. Hindi na lang daw po ito pinapansin. So, iniisnab na lang. So, parang nagmumukhang tanga pala itong si Amy Marcos dahil nga, kumbaga, effort siya ng effort para masira ang diskarte ng ating Pangulo, sirain ang first couple, siraan ang administrasyon. Pero yung pala, iniisnab lang siya. Diba? So, maganda po yung nalaman natin na yon. Actually, ngayon, nakita ko nga, nasa dahig na naman si Amy Marcos at kasama ni Sara Duterte, which is, alam niyo, parang wala nang talagang delikadesa. Kapalan na talaga ng mukha ang pinaiiral, kahabaan na ng sungay. Ang inuuna. Kasi nga po, saan ka pa naman nakakita nun? Siya magiging senator judge sa impeachment trial, pero sumasama siya kay Sara Duterte. 'Di ba? Alam nyo, ano ba talaga nangyayari dito sa mga senator na to? Sabi ko na kasi sa inyo, wag nyo iboto yan 'di ba? Pero binoto pa rin nanalo pa rin. Kahit kulelat, nanalo pa rin, 'di ba? Alam nyo, mananatiling sakit ng ulo yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2028. At kung sakali na mayroong papalit kay PBBM na kaalyado ni PBBM, magiging sakit ng ulo niya yan hanggang 2031. Sana naman sa 2031, wag nyo nang i-re-elect yan. Wag nyo nang bigyan ng last term yan. Tama na yung kanyang pamimerwisyo sa mga Pilipino, sa kanyang kapatid, sa kanyang hipag ba, 'di ba? Sa kanyang mga kadugo na pineperwisyo niya, 'di ba? Mga masyadong paepal, pabida itong si Amy Marcos. Ngayon po, yung sa issue naman din po na kanilang tinalakay patungkol po doon sa fake news nga na yung report patungkol po sa kaso ng pagkamatay ni Paulo Tantoco, 'di ba? Dapat talaga makakasuhan 'yan. Si Bobby. Yung Bobby na 'yon. Naku, dapat talaga mga makakasuhan 'yan. Si Harry Roque, dagdagan ng kaso. Kasi po perwisyong totoo ang kanilang ginagawa at napeperwisyo po ang ating mga kababayan dahil po meron pa ring naniniwala sa kanila. Actually, kapag nga napunta ka sa mga mainstream media na nireport itong issue na ito, makikita mo mga comment doon. Mas naniniwala sila sa nagpapakalat ng fake news kaysa sa mismong mainstream media na nag-iimbestiga, patas ang kanilang binabalita at sila po ay bago magbalita, kinukumpirma muna nila. Nile-legit check muna nila kung tama ba ang mga information. Hindi katulad nitong si Amy. 'Di ba? At nung ibang mga vlogger, itong si Amy, senadora, naniwala sa fake news. Yung mga vlogger, syempre, sasakyan nila yan. Bobby Tiglaw ang naglabas 'Di ba? O si Harry Roque din, syempre sasakyan yan at talagang kung ano-ano sasabihin yan patungkol sa ating First Lady at kay PBBM, di ba? Talagang sila po ay mga pusakal na at desperado na para masira ang ating gobyerno, pababain sa pwesto si PBBM. Kasi nga po, di ba, puro sila kamalasan ngayon. Biruin nyo, may impeachment trial si Sara, o nakulong si Digong, nakulong si Kibulok. Hindi nanalo yung ibang mga kaalyado ni Digong sa pagkasenador. 'Di ba? Kaya po talagang itong mga taong ito ay desperado sa kanilang kumbaga pagkampi kay Digong para nga naman makapunto sila. Ewan lang natin kung sana abot ang kanilang mga fake news, sana nga po makasuhan. Actually, kontrang-kontra naman sila ni Yuse Claire Castro, kayang-kaya silang kontrahin ito, kayang-kayang pasinungalingan ang lahat ng kanilang mga sinasabi, pero importante pa rin po na mabigyan ng dala itong mga fake news peddler na ito, katulad ni Jun Abines, kita nyo na nahimik. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Napakagandang panoorin ng video na ito ni Sir Mike at ni Attorney Claire Castro.
Ang ganda ng kanilang tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa inyong lahat, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.